Organizer po ko sa isang gawaing masa. Tapos, sa Rizal ho yun. Si nanay na medical officer ng Rizal. Tapos si nanay sa sa mga non-combatant na linya ng gawain. Yun po, yung basta sa lahat po na ng mga encounter, mga tactical na offensive na inilalarga ng probinsya ng Rizal, sinasama po nila ako doon. Anong role mo? Anong ginagawa mo pag mga ganun? Po, kasi sinasanay po nila akong bomber. Tinuruan ka ba nila kumuha ng bomba? O Po, anong klaseng bomba na yan? yung mga yung mga detonated landmine. Gaano katagal ka na pinag-aaral niya? Mga 1 buwan lang ho yun. Yung tungkol dun sa paano ko lang encounter, kasama ka doon. Opo, kasama po ko doon. Ano kaya ang dahilan at bakit gumagawa ng ganito mga paraan yung nasabing grupo para ikaw ay pilit na makuha nila? Opo, sinasabi po nila yung yung layunin. Na ang binabanggit nga po nila dahil yung nga pong mga mga kaaway sa uri, kailangan daw bigwasan. Kasi nga para ipamukha doon sa gobyerno na kilalanin yung demokratikong gobyernong bayan na nais itayo ng revolusyonaryong kilusan. Kaya bilang paglulunsad ng mga tactical na opensiba, raid man o ambush, yun ay bahagi na po yung gawain nila bilang pagtataguyod dun sa digmang bayan na isinusulong nila sa kasalukuyan. So ngayong ikaw ay nasa posto ni Colonel Quezon, bilang pagsasalita mo ngayon dito, ikaw ba'y pinangako nila na bibigyan ka ng anumang buhay, bibigyan ka ba nila ng pera, pag-aaralin ka muli, bibigyan ka ng magandang buhay, anong pinangako nila sa'yo kung meron? At ngayon nagsasalita ka na rito. Wala po. Basta sa bahagi lang po nila, nais lang nilang makatulong kasi nga mahabang panahon ko po na mahabang panahon na hindi ko nakapiling yung pamilya ko. So ibig sabihin talagang iiwanan mo na Kilusan at magbabalik ka loob ng sa gobyerno. Sa kabila ng wala silang pinapangako sa iyo. Na anumang kapalit. Yun nga po yung mula po nung nagdesisyon ako na iwanan na yung Kilusan kasi nga simula nung sumama ako sa kanila, wala naman talagang nagawa yun sa pamilya ko kung hindi sirain. Papaglayuin kami kasi sa loob na 9 na taon, hindi ko sila nakita. Sabi nila na na kapag once na nag-NPA ka, sila nga po yung yung nagtataguyod sa interes ng mamayan. Ibig sabihin, yung ipinaglalaban namin sa Kilusan, may nais ba po at ang nais nila itayo na gobyerno, isang komunistang lipunan na kung saan wala na daw magsasamantala. Kaya, piling ko nung panahon na yun, dahil nga gusto kong mag-aral, pero dahil nga mahirap lang kami, nakita ko yung yung sinasabi nila na handa silang tumulong para makatapos daw kami kasi nga mag-aral lang daw kami dun sa Kilusan. Daig pa daw namin yung isang abogado, daig pa daw namin na isang dalubhasang guro, mga doktor, na kapag nandun daw sa Kilusan, kaya naman po daw namin gawin yun na hindi na kami gagastos para dun sa nais naming mga pangarap. Anong message mo doon sa mga kasama natin? Mayroon pa rin speaker dito. Yun, sa bahagi ko po kasi dahil yun nga, nalinlang ng mahabang panahon na sila yung maglilingkod talaga sa mamayan. Pero doon sa mahabang panahon na inilagi ko doon sa Kilusan, maraming masasaya, mga bagay din na natutunan ako. Pero habang tumatagal, nakikita ko rin yung pagkakaiba na parang nagkakaroon din sa hanay nila ng mga anomalya, parang may mga corrupt din na sabi ko paano kaya kung sa
kung magtagumpay, so sabi pa kaya nila na pantay-pantay yung relasyon ng mandirigma at ng opisyal. Kaya, yun, sa mga kasama na na mga kabataan na katulad ko na naligaw ng landas dahil doon sa mahuhusay na na mga paliwanag, mga ideolohiya na sinasabi nilang ito talaga yung gobyerno na kailangan tahakin at itatag para sa mamayan. Yun, masasabi ko lang sa kanila, naman, malaki yung pagkakaiba na nung nandun kami, nalulong kami dun sa sinasabi nila na ang military, pag nakakahuli ng Amazona, nire-rape, pinapatay. Kaya, may mga bagay na nais na naming iwanan ng kilusan, pero patuloy pa rin kaming hinahabol kasi nga, yun, pag daw nahawakan kami ng mga military, papatayin lang daw kami. Kaya, nung nandito na po ko sa sa Kabayanan at nung nakuha na po nila ako, doon ko po napatunayan na may mga bagay din pala na hindi kayang ipaliwanag nila, na may mga bahagi din po mali doon sa sinasabi nila sa amin na masasama ang NPA, ang gobyerno. Dahil napatunayan ko naman kasi nung tinamaan talaga ako nung ng bala, dapat sana kung totoo yung sinasabi nila na masama ang PNP at saka AFP, dapat pinatay na nila ako noon. Hindi na nila ako ginamot, hindi na nila ako basta. Ngayon ko lang marami akong na-realize na mga bagay na napakatagal nila kami niloko. Dahil yung mga tumulong sa akin, nandiyan lagi sila gumagabay. Kung anong kailangan ko, pamilya ko. Sa loob na 9 na taon ko, hindi pa yung military. Hindi ko pa makikita yung pamilya ko. So, kaya, yun, sana doon sa mga kasama, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Kasi, sayang yung mahabang taon na inilalaan namin sa kilusan na wala naman nangyayari kasi maraming mga kabataan yung namamatay na hindi na nakukuha ng pamilya. Paano kami magiging masaya, magiging payapa doon sa ganong kilusan na pinagkakaitan din ng ng lehitimong karapatan?